Okay mga kababayan, Chris Ulo at welcome po sa ating YouTube channel. Pag-usapan po natin mga kababayan, mga ka-analyze, yung bukas po magaganap diyan ho sa Senate. Oho, baka hindi nyo ho naaalala, baka hindi nyo ho napapansin, bukas ho 23 ho ng Oktubre. Na kung saan sa unang pagkakataon mga kababayan, ito hong may-ari ng kaluluwa ng mga didishit. Oho. Ito hong si Kibuloy na kung saan parang kailan lang nagtatago ngayon nandiyan na ho sa kulungan. Sa unang pagkakataon mga kababayan, aatin ho ng hearing diyan sa Senado sa pagpapatuloy ho nung ginawang pag-iimbestiga ng Senate sa pangunguna ho ni Senadora Risa Ontiveros. Ang alam ko ho kasi mga kababayan, yung pag-iimbestiga ho dyan sa kaso ni Kibuloy dyan sa Senate, natigil ho yan siguro mga 7 buwan na nakakalipas. Na kung saan ilang beses ho inimbitahan ho yan ng Senado. Para magpunta at harapin yung mga taong umupo, lumabas dyan at mabibigat ho ang kanyang mga paratang sa kanya. Especially may mga babae. Hindi ho siya nagpunta ng mga panahon na yon. Ang tawag niyo ho sa Senado ng mga time na yon bogus. Bogus daw ang Senado. So ayun na nga, hindi siya nagpunta, pero gumulong pa rin ho ang pag-iimbestiga diyan sa Senado hanggang sa kinasuhan na ho sa DOJ, naglabas na ho ng warrant of arrest. Hinanap na ho ng mga otoridad hanggang sa inanap na ho ni General Torre hanggang siya lumutang na sa ilalim ng lupa hanggang siya naaresto na, nakulong na. Ngayon ho, sa unang pagkakataon, si Kibuloy aatin ho bukas. At alam ko mga kababayan sa kanyang ayon sa kanyang abogado na si Attorney Torion, hindi na raw kinakailangan umaten ang kanyang kliyente dahil ho dinidinig na sa korte. Pero mga kababayan, meron hong breaking news ngayon na kung saan bukas may schedule nga ho sila ulit. Magpunta man si Kibuloy o hindi, tuloy ho ang hearing bukas doon sa Senado at may mga bago hong, according ho kay Senadora Risa Ontiveros, may mga bago hong tawag dito, mga lalantad na magbibigay ho ng mga pahayag laban ho ulit dito kay Pastor Kibuloy, may-ari ng kaluluwa ng mga didishit. Umatin man o hindi, inuulit ho natin according ho dito kay Attorney Torion, hindi na ho raw kinakailangan magpunta bukas ang kanyang kliyente. Pero ngayon may breaking news ho. Ilalabas ng kulungan. Apollo Kibuloy pinadadalo ng korte sa pagdinig ng Senado sa October 23. Nako po. Eto na, maganda to bukas. Pinayagan na ng mga kaukulang korte ang pagdalo ni Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Senado bukas, October 23. Ito ay bilang tugon sa kahilingan ni Senator Risa Ontiveros na chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Kaugnay ito ng pag-abuso at iba pang issue na kinasasangkutan ng religious leader. Unang naglabas ng kautusan ng Pasig City Regional Trial Court kung saan pinapayagan ito si Kibuloy at ang 5 pang co-accused nito na dumalo sa pagdinig. Sinugundahan naman ito ng Quezon City Regional Trial Court kung saan mayroong ring nakasampang kaso ang religious leader. Mapapanood din ang pagdinig ng Senado kay Apollo Kibuloy sa live stream ng UNTV News and Rescue alas 10 ng umaga bukas. Nako, matindi to. Sa unang pagkakataon mukhang maghaharap ito si Senadora Risa Ontiveros, tsaka ito si Pastor Kibuloy. Hindi lang kay Senadora Risa Ontiveros, pati yung mga di umano mga kanyang biktima. Na babae.
Oh, meron pa nga rin diyang parang kamag-anak niya yata na lalaki. Oh, na biktima rin ho yata sa kamay niya. Oh, lalo na yung isa yung ang gamit na pangalan Amanda. Oh, Amanda ba 'yon? Oh, maghaharap sila. Kasi mga kababayan, bakit ito kapanapanabik? Natatandaan ninyo, ito si Kibuloy ayaw umatin, nagyabang pa. Kaya raw itong mga babaeng ito nagpunta ng Senado, lumabas, lumantad, at kung ano-ano binibintang sa kanya, mga paratang sa kanya, binastig niya raw itong mga ito. Oh. Binastig niya raw itong mga ito, single daw siya, pogi at mayaman. Binasted niya. Ngayon daw binasted, abay nagsumbong daw sa Senado. Oh. Ngayon, mga kababayan, malalaman natin ngayon bukas kung itong mga sasabihin niya, papaano niya lalaksan ang loob niya sabihin doon sa mga babae. Habang itong mga babae kinukwento kung ano ang naranasan nila sa kamay ni Kibuloy. Tignan natin kung ano ipapalusot nito ngayon ni Kibuloy. Oh, handa ka na, Kibuloy. Nako, sinong senador kaya ang lulutang bukas para itong si Kibuloy lumakas ang loob? Andiyan kaya si Binoy? Oo. Kasi alam niyo naman ito si Robin Padilla, love na love to si Kibuloy Bongo, bato. Oh, pero ito malamang si Senador Robin Padilla, maaaring nandi dito bukas doon sa Senado kasi nung mga nakaraang pagdinig sa hearing dito sa case issue ni Pastor Kibuloy, nando doon ito. Di ba tandang-tanda niyo si Robin nung panahon na yon? Oh, hindi na nga nagsasalita mula umpisa hanggang katapusan. Nagbubutas na nga lang ng upuan. Abay, nung magbibigay na ng contempt order ang Senado, biglang nagsalita. Minsan lang magsalita, nag-object pa doon sa contempt order. Hindi talaga ni... Hindi mo talaga Binoy. Oo. Oo, bayani raw tingin niya rito kay kay Kibuloy Oo, ba sabi niya, aba teka. Nakakasama kong lumaban yan sa mga NPA. Hindi ako papayag na mukhang mai-iskandalo yan. Aba teka muna. Yun yung mga mabebentang aktingan ni Robin, no? No? Bayani tingin ko rito ngayon makikita ko parang nai-iskandalo. Aba, teka muna. Ginagawa. Ang pelikula no? Yung mga ganung banat no? Oh, take 3 nga, direct, take 3 nga. Aba, bayani tingin ko dyan. Nakakasabay ko nakakasama ko lumaban sa mga NPA yan. Tapos ngayon makikita ko na nai-iskandalo. Aba, teka muna. Okay mga kababayan ako, abangan natin bukas yan ha. October 23. Oo, 10 a.m. sa Senate. Abangan natin, sabay-sabay natin panoorin yan. At sa unang pagkakataon, Pastor Kibuloy, makakaharap ho nila Senadora Risa Ontiveros dyan sa Senado. Pati ho yung mga babae na di umano, biktima niya, magkakaharap-harap na po sila bukas. Abangan natin yan mga kababayan. Maraming salamat po. Kita-kita tayo ulit. Bye-bye.